tatay nila Ulti at Page 1 kaibigan pala ni Kaido? Bali lumabas na nga ang SBS Volume 111 at ang unang tanong nga na ibinato ng mga fans kay Oda itong patungkol sa ni-reveal na dating miyembro ng Seven Warlords na si Hanafuda. Kung matatandaan nyo, during SBS Volume 109 ni-reveal nga ni Oda yung karakter niya at siya nga daw yung warlord na tinalo ni Ace. Bali dahil nga sa impormasyon na ang hobby daw neto yung pagkokolekta ng mga Zoan Devil Fruits, tinanong nga ng isang fan kay Oda kung possible daw ba na ito yung tatay nila Ulti at Page 1. Ang sagot nga ni Oda dito oo. Siya nga daw yung tatay nila Ulti at Page 1. In fact may history nga daw itong si Hanafuda kay Kaido mismo. Makailang beses na nga daw naglaban itong dalawa na to. Pero later on nga naging magkaalyansa rin daw sila dahil sa common goal nila. At since naging malapit na kaibigan na daw ni Hanafuda itong si Kaido, dito na nga daw niya inintrust yung mga anak niya na sila Ulti at Page 1. Dagdag impormasyon pa nga na itong hobby daw ni Hanafuda na pagkokolekta ng mga Zoan Devil Fruits, malaki nga daw ang naitulong neto kay Kaido at sa Beast Pirates. Since nakinabang nga daw sila sa mga Devil Fruits niya. Later on nga daw pagtapos matalo kay Ace at matanggal bilang isa sa Seven Warlords, namatay daw itong si Hanafuda sa kamay ng mga piratang may galit sa kanya. Ang ikalawang tanong naman na ibinato kay Oda itong patungkol sa kung ano daw ang reaksyon ni Arlong nung malaman daw neto na sumali si Jinbei sa Straw Hat Pirates. Bali imbis nga na sagutin yung possible na saloobin ni Arlong gumawa nga ng drawing si Oda ng literal na reaksyon netong si Arlong. At ito nga yung picture na yon. So alam ko na yung ilan sa inyo curious sa kung nasaan na nga ba currently itong si Arlong. Bali base nga sa history niya alam naman nating nahuli siya ng mga Marines at later on nga tanging si Hachan lang ang nakatakas sa kanila. Feature nga yan sa isang cover story. Pero during Impel Down arc nga hindi man lang natin nakita si Arlong. Meaning may dalawang possibility lang sa kung nasaan siya ngayon. It's either na nakatakas siya sa mga Marines similar kay Hachan o hinand over siya ng mga Marines sa Celestial Dragons. Dahil alam naman natin na itong tattoo nila as Sun Pirates nilagay nga ito ni Fisher Tiger bilang pangkonsil na naging slave sila sa Merijoa. At dahil nga sa posibleng hindi madistinguish ng Marines kung naging slave na ba talaga si Arlong noon sa Merijoa o hindi, which is hindi naman talaga, pwede ngang para makasigurado ibinigay siya ng mga Marines sa mga Celestial Dragons. At ito nga yung interesting part sa storya ni Arlong. Dahil alam naman natin na at some point susugurin ng Straw Hat Pirates itong Merijoa. Since nandito nga ang world government at ang main villain na si Im Sama. Kaya naman nakakatuwa ang reunion ito kung sakali man at makita ni Luffy si Arlong sa Merijoa. Dahil siya nga ang unang naging major fight ni Luffy sa paglalakbay niya. At ang ironic lang na magiging present din siya sa magiging huling laban naman ni Luffy kay Im Sama sa Merijoa. So kung sakali lang naman yan. Anyway, ang sumunod na tanong nga itong paano daw kung similar kay Vegapunk meron din daw 6 na satellites itong si Luffy. Ano daw ba ang magre-represent kay Luffy? Bali ang response nga dito ni Oda nagdrawing siya ng 5 York at 1 Atlas. So base nga sa mga satellites ni Vegapunk itong si York nga ang nagre-represent as greed. Itong si Atlas naman violence. At since yung personality nga ni York kain ng kain it makes sense lang na 5 York ang ginawang representation ni Oda kay Luffy dahil alam naman natin kung gaano siya laging kagutom. Bali nahiya pa nga si Oda at naglagay lang ng 1 Atlas bilang representation sa hilig ni Luffy makipaglaban. Ang sumunod na tanong naman itong patungkol sa kung paano daw nakuha ni Eustace Kid yung kopya ng Road Poneglyph niya kay Big Mom. Ang sagot nga dito ni Oda dahil sa tumalo daw si Eustace Kid ng isa sa Sweet Commanders neto, specifically si Charlotte Snack.
During Whole Cake Island arc nga nalaman natin na si Urouge tinalo rin itong si Charlotte Snack. Pero unlike nga kay Eustace Kid na kinumpirma na ngayon na dito niya nakuha yung kopya ng Road Poneglyph niya, itong si Urouge nga hindi pa kinukumpirma kung nakakuha ba siya ng kopya ng Road Poneglyph o hindi. At dahil nga sa dalawang naging pagkatalo ni Charlotte Snack, tingin ko ito yung main reason kaya siya tinanggal ni Big Mom sa pwesto niya bilang isa sa Sweet Commanders. Ang sumunod na tanong naman sa SBS itong patungkol sa SBS Volume 33 kung saan dinrawing ni Oda itong Straw Hat Pirates gamit yung Miracle Combination or yung kakayanan ng Devil Fruit ni Wapol. Tinanong nga ng isang fan kung ano na daw ba ang magiging itsura ng Miracle Combination na to 20 years after. Bale ang response nga ni Oda ito. Ganito daw ang magiging itsura ng buong Straw Hat Pirates once na magkumbay daw sila ngayon. So yung ibang information pa nga sa SBS itong patungkol sa hairstyle ng mga Celestial Dragons na hugis banana daw, which is ang tawag daw dito Nobel Opener. Sumunod yung impormasyon patungkol sa toothbrush ni Jinbei. Hindi nga daw gumagamit ng normal size na toothbrush itong si Jinbei. Bagkos isang scrubbing brush daw ang ginagamit neto sa ngipin niya. At finally, para sa informative na impormasyon sa latest SBS tinanong nga ng isang fan kay Oda kung yung nakita daw ba nila Oden at Roger na bridge in chapter 967 kung parte daw ba ito ng Tequila Wolf o ng Bourbon Wolf. So kung matatandaan nyo guys pagtapos ngang pumunta ng Roger Pirate sa Water 7 ipinakita nga yung iba pang pinuntahan nila Roger bago sila makarating sa Fishman Island. At ang isang notable na lugar nga dito itong bridge na ginagawa na nakita mismo ni Oden. So ito nga yung tinatanong ng isang fan kay Oda. Bale ang sagot nga dito ni Oda hindi daw. Hindi nga daw ito yung Tequila Wolf, pero hindi rin daw niya masabi kung ito yung Bourbon Wolf. Since in chapter 1125 daw ni-reveal na bukod pala sa Tequila Wolf may tatlo pa palang ibang bridge na tinatayo sa iba't ibang panig ng karagatan. So dahil nga sa apat itong ni-reveal na pangalan ni Oda we assume na nakalagay itong apat na bridge na to sa apat rin na karagatan, which is yung North, West, South at East Blue. Yung Tequila Wolf nga alam naman natin na nasa East Blue ito. Kaya naman mataas nga ang posibilidad na itong nakitang tulay nila Roger nakita nila sa South Blue. Since kung hindi nga ito yung Tequila Wolf, which is nasa East Blue, at alam naman natin na nasa kabilang parte itong North at West Blue, itong South Blue na nga lang ang natitirang pagpipilian. Though hindi pa nga rin natin alam kung ano ang pangalan ng tulay na to sa South Blue. Anyway, ayan na nga yung mga impormasyon patungkol sa latest SBS. Kung natripan nyo nga yung mga ganitong informative videos natin patungkol sa SBS, meron na nga tayong ginawang playlist para dito. Hanapin nyo nga lang yan sa YouTube channel natin. Dahil simula SBS 100 nga, up to this point, tinalakay na natin itong mga SBS na to. So yun lang, peace!